Parang mas may partagulan ng dalawa. Si Ate Baby. Talaga? Oo, mas sila. Oo, pero meron din kami. Meron din, pero mas yung seryoso. Yung seryoso. Yun yung minsan hindi nakikita rin sa showtime. Yung paano kami seryoso kami. Oo, tama. Sila Lassie, MC meron din. Kasi sila nakikita namin nagbabartugulong kay Vice eh. Kami ni Vice na may bartagulong, pero kami, love. Ay, seryoso yung namin. Yung pag-ibig namin sa Zed. Kasi nga mag-asawa sila dito. O diba? Sabi ko sa inyo, comedy to kasi nga mag-asawa. Yung in love kami sa isa't isa, promise. Grabe naman. Pero malala, yung bartahan din malala. Kasi si Lassie, sa Taiwan pa lang, sa trabaho ko pa lang, kasama ko na siya. Kaya yung pamilya ko nakasama ko lang sa Pilipinas umuwi. Pero si Lassie, magmula Taiwan hanggang sa Pilipinas, kasama ko siya. Di ba na-insecure si MC no? Na parang si Lassie ang kasama sa mga babies? Masyado kasi ako mabigat para sa aeroplano. Hindi, walang ganun sa amin. Yes, wala. At saka nung nalaman niya kasi magkasama sila ni Lassie sa kwarto sa Taiwan, sabi niya, dito na lang ako sa Taiwan. Yes. Ayaw niya. Mas okay. Alright. Going back to Jumbo and Daisy, no? Parang, ano yung naging inspiration nyo in writing the story to make it relatable? I know the topic is already relatable, pero paano nyo pa yung nilatan? Nung binubuo namin yung kwento, medyo naging madali for us in a way kasi breadwinners din kami. So, natural na lumabas sa amin yung kwento. I remember, may tinanong si Daisy sa group namin. Sabi niya, bilang breadwinners, what's the craziest thing na kaya mong gawin para sa pamilya mo? So, hypothetical question lang. Tapos, ang sinagot ko, ako siguro kaya ko magpanggap na patay para ako ng life insurance money. Kasi di ba, minsan pag short ka, para kung ano na yung tuwatak ko sa isip mo, pwede ko ibenta ang hindi ko, ganyan. Siguro, naggawa namin siyang relatable kasi pinasok namin yung real life experiences namin as breadwinners dito sa pelikula. At saka dun sa mga na-interview namin, no, pinaghalo-halo namin yung mga yun. At yun, nakagawa kami ng isang magandang storya. Ako, simple lang. Pag payday kasi lagi kaming gipit. So parang, ano ba ito? Lagi tayong gipit. Ano bang pwedeng gawin? Tapos parang pag ini-enumerate ko, lahat ng napupunta yung lahat sa pamilya ko. Tapos parang eventually, lahat kami may ganong kwento pala. So nung nagtanungan nga kami over brainstorm ng ganon, na-realize namin we don't have to go too far. Kasi yung kwento, ayun, sabi ni ate, kami yun, kwento namin yun, kwento natin lahat yun. So hindi talaga kami lumayo. As in parang pag sa loob tsaka sa labas ng brainstorm room, lahat ng mga taong nakikita namin, naging inspirasyon namin sila. Tapos sa kanilang dalawa, sila pa talaga yung mukhang gipit pag payday. Oo. Parang ang komportable ng mga buhay nila. Parang lahat ng gusto nila matikman nila, di ba? Gipit pa yan sa payday dahil. Naka-bread lang to. Bread lang yung inahin nila. Uy, pero ang ganda nun yung payday. Totoo yun. Yeah! Totoo yun. Pinagkakasya mo. At saka yung iba nga pagdating ng payday, wala na eh. Kasi ibabayad mo na yun, nagastos mo na yun bago mo pa nakuha. Diba? Ang tagal mo siyang pinagtrabahuhan 15 days, tapos nahawakan mo lang siya ng 15 minutes. Correct. Dumaan nga lang yun nasabi nila. Argus, ikaw naman! Kamusta? Ka-work si Meme sa first movie mo? Masaya po siya ka-work. Nakakatawa po siya ka-work. Pero ang role mo dito is ikaw ang anak ni Mommy Gladys sa ni Daddy Jong. O kamusta sila katrabaho? Ayun. Wala masabi. Sabi mo naman, po sila maging nanay tsaka po tatay. Kamusta ka-work si Argus? Napaka-cute. Talagang wala, bata. Ganun, natural na natural. At saka binibigay din nila yung best. Silang dalawa ni Kulot, talagang binibigay nila yung best. Kasi nakikita nila na, syempre ginagalingan din ng mga kasama nila. Kaya ginagalingan din ang dalawa ni Kulot. At saka, alam mo mga bata sila, pero para silang matatanda ang tatalino nila. In fact, naglugulat ako nung sumama sila sa brainstorming. Pagkatapos ng eksena, pack up, sabi ni Direk, pack up! Pumunta yan sa tent din ni Direk June, sabi niya, Direk, ang ganda ng ginagawa nating movie, pero mas maganda siguro kung ganito, ang dami nilang suggestions. Pati shots ha, sinasabi, Direk, para mas maganda kung ganito yung shot. Grabe yung Argus at saka Kulot. Oo. Bilis lumaki. Ang
Ang bilis. Okay, Kokoy, ito naman, bilang kasama ka sa family ni Bambi in this movie, how was the family dynamic on the set? Ano saan mas masaya? Sa set namin o sa set ng ibang pelikula? Charot! Masaya eh. Walang dull moments kasi kahit pa meron kami mga kanya-kanyang tense. Lalo na kapag nasa set na kami. Oo eh. Ano ako eh, tumatawid-tawid minsan. Pero pag nasa set na kami mismo, may kanya-kanyang kwento eh. Actually, wala na nga natatapos sa kwento minsan kasi magkikwento minsan si Gladys, magkikwento siya. Tapos may ibos na ganito. Ay, oo nga yung ganito. Tapos meron na namang ganito. So, wala natatapos kasi nga lahat may input, lahat parang komportable kasi sa set namin. Pero sabi mo, komportable ka sa set, pero sa tent sabi mo, di ba hindi ka komportable? Kasi sabi mo, di ba hindi ka, pag nag-aantay ka, minsan hindi ka makatulog. Kasi feeling niya binibideo daw siya nila sa pagkakatulog. Oo, di ba? Kasi magkatabi yung kama nila Lassie, feeling niya daw binibideo siya. Kasi tuwing magkakaroon daw siya kay Lassie, si Lassie nakatingin sa kanya, kasi tutuloy na away dito. Parang gutom na hindi napapakain ng matagal na. Inuusog ko yung taping chair. Dahil komportable ako sa tent. Bibihis nga ako dun eh, wala akong pack. Oo, nagbibihis si komportable siya. Ang ayaw niya lang, minsan nagkakapalit sila ng unang ni Lassie. Nasabihin, ba't yun yung unang ni Lassie, may mga dugo. Uy! Mga pumutok na tigyaho. Nasabihin, sino kumain pag may siya sa visit dito? Uy! Uy! Family oh, family. Hindi ka namin mag-anak, katrabaho lang kita. Thank you, Kokoy. Salamat. Vice from Hannah Mallorca of Inquire.net. Marami nagsasabi na hindi kompleto ang MMFF kung wala si Vice ganda. Anong reaction mo dito? Nakaka-flatter naman yun kasi parang gusto nila akong kasama tuwing Pasko. Parang mas normal sa kanila pag nandiyan ako sa pag-Pasko. Parang iba pag wala ako. Yung kaya ang masarap sa pakiramdam kasi yung parang bahagi na talaga ako ng pamilya nila. Yun talaga yung bonus ko eh. Bonus na nakuha ko dito sa pagpasok ko rito sa show business. Yung bonus na para na ako naging miyembro ng pamilya ng napakaraming Pilipino. Bukod sa showtime, yung Pasko talaga, parang bahagi na talaga ako ng selebrasyon ng Pasko ng maraming Pilipino. Kaya natutuwa ako pag sinasabi nila yon. Kaya eto na nga po, gumawa kami ng magandang pelikula para sa inyo. Para sa inyo po talaga ito. Para sa pamilya ninyo. Iikot ba kayo sa Christmas Day? Yes, of course. Ano trip ko yun eh. Di ba? Ikot ng ikot. Inaabangan niya ng mga mga manonood yung pag-ikot nyo. Yung mapa ng SB19, was it your personal choice to have that soundtrack in the movie? Ang talagang unang-unang nakapagsabi niyan, si Chris Gasman. Alam ko yung mapa eh, kasi paborito ko yung mapa. Bago pa siya ginamit dito, paborito ko na siya. Napag-usapan na namin yung mapa sa showtime, na-discuss na nga namin. Yung una kong narinig yung mapa, nakakaiyak talaga siya. Kahit yung ibang versions ng mapa, kahit yung pag pinapanood ko yung live performances na merong isang live performance ng SB19 na kinanta nila yun ng babagal na iyak ako ng iyak, tapos umiiyak din sila dun sa stage habang kinakanta. Sabi ko, napakaganda nun. Kaya nung pinitch yun ni Chris Gasman, tapos narinig na din nilang lahat, walang tanong-tanong na bakit yan ganyan. Ang tanong lang namin lagi ay yung afford ba natin? Yung gano'n. Kasi syempre, tipid-tips din kami sa mga panahon ito, di ba? Hanggat maaari, di ba? Pero mabait yung SB19. Madali silang kausap. They're very generous. At happy sila, lalong-lalo na si Pablo, na nagamit yung kanta na ginawa niya, yung mapa dito sa pelikula namin. Kasi dream niya pala yun na maging soundtrack ng isang kantang ginawa niya. At ang laki lalo ng ikinanda ng pelikula natin dahil sa soundtrack, no? Direction. Yes. Kasi na-encapsulate niya kung ano yung message ng film. Na-encapsulate niya what it is that we're trying to tell, the story that we're trying to impart to the audiences, especially the message. Na-encapsulate ng song na yun. It's both bittersweet. It's parang binibigyan natin ng tribute, diba? Yung mapa. Pero yung mapa na yan, maiintindihan nila din kung bakit siya mapa din para sa pelikula namin and how we were able to personalize it and make it really an important part of the story. Alright. Okay. Ito, interesting tong question na to kasi my friend, makaka-relate dito. It's for siguro kung sino gusto sumagot. Hanggang kailan ka pwedeng... Kaya sagutin ni Argus yan. Napakahusay niyang anak na yan. Hanggang kailan ka pwedeng tumanaw ng utang na loob sa pamilya mo?
applicable pa rin ba ang mga katagang nanay, tatay mo pa rin yan kahit toxic na sila sa buhay mo? So I think, isa to sa mga naging debate online, yung until when ka magtataroon ng utang na loob sa pamilya, yung magiging tutulong sa pamilya. So, hanggang kailan? Siguro, who wants to answer? Miss Gladys Reyes, Ito agad. kinabahan siya. Ano? Sayang off shoulder mo, no? Kung mo sasagutin. Ano ba? Tanggap na ako. The question pala is from Ken Quinto of Kapamilya Kingdom. Hello. Oo. Masasagot ni Gladys yan. Pinaghandaan niya to. Nagpa-cellophane nga ng burgundy ngayon yan. Hindi. Alam mo yan. Talaga makitab Diba? talaga. Makitab Cellophane talaga ng yung burgundy. Burgundy. Luma naman yun. Early 90s. Pa-cellophane ng Hindi burgundy. burgundy tawag dyan. Mahogany Luma na yung burgundy. Pero anyway, ako kasi personally, yung pagtanong ng utang na loob, hindi kasi parang utang na loob ang tawag ko dun di ba? Kasi kung ang pagtanong ng utang na loob, yung dapat ba kailangan habang buhay mo tinutulungan yung pamilya mo dahil pagtanong mo yun ang utang na loob sa kanila. Pero kasi hindi utang yun dahil syempre magkakapamilya kayo, di ba? Talaga namang normal dapat na nagtutulungan. Kung sino yung wala, yun ang tutulungan. Kung sino yung meron, yun ang tutulong. So para sa akin, more of ayoko tawagin na utang na loob, kundi kung masaya ka, kusang loob. Yes, kusang loob. Kung para sa akin, hindi utang na loob, kusang loob. Lalo na kung kusang loob talaga o kusa ka na gusto mong magbigay, masaya ka, nakita mo, marami kang napapasaya hindi naman sa pamilya mo, minsan pati ka mag-anak mo, di ba? Na hindi ka napipilitan, yun kusang loob, masaya ka doon, okay yun. Basta as long as walang namumuwersa sa'yo, di ba? Walang nag-oobliga sa'yo. Para sa akin, kahit habang buhay kong gawin yun, kasi kusang loob ko yun. Ay, wow. Thank you for that one. Oh my gosh. Nagwag yung off-shoulder ko. Lalo na pag naiilawan yung burgundy, no? Aluma. Hindi, burgundy yan. Nakalimutan ko na yung tawag. Chestnut Maroon. Something. Ano ka ba? Huwag mo ganyan. Color my hair yan. May kasama pang cellophane talaga yan. Hindi, alam mo, makintab talaga ang hair ko. Sis. Oo, iba talaga si Gladys. Via, I wanna ask you, Yes, si Bia, iba si Bia. Nako, ay We're counting on you, patalino Bia. yan si Bia. Ang galing, ay Diyos ko. Totoo yan. Ang galing umarte. Totoo. Kahit, hindi mo isipin na, di ba, magmula doon sa mga bold movies na ginawa ni Bia na. Uy! Malaki. Bia, Hindi siya iba yun. yun. Iba yun. Antonio. Oo, iba siya. My God, natapos yung pelikula. Akala ko si Bia Biloso to. Hindi, ano ka ba? Sis, kaya pala nung kinakausap mo siya, parang walang relate sa kanya yung mga tanong mo, no? Kaya pala, Yung pero sabi ko, nagpapasalamat nga ako sa GMA dahil ang dami niyang projects na ginagawa, tapos ginawa niya ito, di ba? Thank you so much. Sino? Alonso, Bia Alonso. Bia. Akala ko Bia Pinili. Bea yun, Bea Alonso. Bea Ano ka ba? International yan? Bia. Broadway na perform. Broadway? Sino yan? Sa loob na. Bia yun. Nalihis na. Pero nakakahiya dun sa cellophane. Hindi kaya cellophane. Beauty queen kaya yun. Normal yan. Cellophane ni Julie Encarnacion. O naman, nagparelax na. Color my hair yan. Ano ba din ang relax? Natural talaga makintab yung buhok ko. Pawiin mo yan, makakala nagpapaselo. Uy, wala namang masama sa nagpapacellophane. Hindi. Kasi, dahil normal talaga to. Normal na makita ang buhok. Alam mo, headline yan bukas sa Laki ng issue sa buhok. cellophane para sa picture. Hindi nga. Pero yes, Bia. Napakagaling sumagot. Tsaka may issue sa buhok. Parang nga pang-apat na beses na inuulit na, pero ganyan talaga yung buhok. Oh, dali. Magaling niya sumagot. Yes. Sa UP yan nakatira. Pero magaling talaga Magaling sumagot. yan. Ba't UP girl yan? Yes, sa UP yan nakatira. Tanong mo, Sige na, sige na. Hanggang kailan? hanggang kailan daw tatanungin ng utang na loob para sa pamilya? Ay, pakinggan nyo. Ang Yes, galing sumagot. totoo yan, tama. Dahil sa UP. Excited ako Wala ka nakausap natin sa 10, inapot tayo na madali sa Totoo yan. Yes. Oo! Ang husay at talino, malalim! Malalim. Sagutin mo, gaano hanggang kailan daw tatanungin ng utang na loob? Ay, Excited ako sa sagot ni Bia. Ayan yung Excited. Kinikilabutan din ako.
Hindi mo masagot. Sinabutan ako. Ang dami learning. Bia, sa gitna ka sumagot. Kaya mo sa gitna, di ba? Kanya, Day. Ay, Day. Bia. Alam mo, Via, sa email na lang. Via email. Pagkali na lang po ako nagsesendan ng ano. Sa comment section na lang. Ako siguro ito makapat ano. Ako marunong din kumanta, yung kumanta ka nga. Yes. Actually, gusto ko lang tanongin kung ano po talagang kulay ng ano yung buhok niya, ng pass. Burgundy. Ano ba yung tanong kay Via? Gaskel, ang banyan na wala. I think change question. Weird question daw, magkano rin binibenta mo dati sa set? Ano ba yung kinalok-alok sa amin? Sa doon, Ulong ka. pre-lab. Ano yung tanong ulit kay Via? Yung katulong sa'yo. Ayun, hanggang kailan. I think ang kapal na Hanggang kailan ang kinang ng selo? Hindi nga sila. Ano ka ba? Normal, ano yan? Natural ko ang hirap. Ganyan po. Huwag ako nagpapaliwanag. Sa video, ang kinang talaga. Ay, oo. Burgundy, no? Ganyan ka-healthy ako. Grabe yung burgundy. Ganyan ka-healthy ang hair ko talaga. Alam mo, Gladys, pa nag-trending ang cellophane, alam mo na. Hindi nga cellophane. Kasi alam mo, pinatsuwete ng nanay. God, pasalamatan mo yung beauty salon, yung perfect beauty salon. Color my hair to. Ano ka ba? Grabe. Pati may kuto dati yan si Hoy, Gladys. yes! Tapos sabihin. Hindi tinanggal ng nanay niya kasi yung kuto, natulas sa dulas ng alin, namatay yung kuto. Via, sumagot ka na! Papunta na sa kuto. Ano ba yung loitering ka? Yun talagang lumapit. Via, kanta ka muna, Via. Oh my God, Gladys, may kumakalaban sa'yo. Bilo, pumasok ka, Bilo. Bilo, pumasok ka. Grabe yun. Ano yung buhok ko, Gladys? Pinagpasero yung Bilo, kung kami yung buhok mo, Bilo. Grabe yung inspirasyon na binigay mo, Gladys. Yan ang tunay. Agad yung pasero, May Bilo. nakuha yung bangs niya. Sige lang, sagutin mo na yung tanong, Via. Sagutin mo, Via. Ay! Si Via yan. Via si Via. Sino ba to? Sino ba si Ay, ka ba kasi pumasok dito? Via? Tagal mo sumagot. Next question nga. Kaya, yung media mo naging sitcom na bigla eh. Ganyan po sa set. Ganyan na ganyan po. O ano, sagot ka ba, Bia, o hindi? Magaling yung host. Magaling yung host. Parang ako yung... Sa akin nakakita ng host na suplado. Magaling yung host. Ang host of Picoon. Sa akin na lang yun na nasasagot ka ba hindi? Hindi ko At saka naka-ABS pa yan ha. Paano pa kung tagay mo network ng magkatan? Ang sagot ko po ay hanggang kailan? Hanggang forever. Totoo po ba? Diyos ko, Via. Hindi, ano po, hindi naman. Kumbaga parang issue po ng utang na loob is a cultural thing. Diba? Take note. First, it's a cultural thing and then... And I think it's about ano talaga, establishing boundaries. Boundaries! Establishing boundaries! Nakita niyo yung hati ng buhok ni Gladys, hindi mo may boundaries dito talaga. Parang... Ano ba? Ano ka naman sa akin? Paano yun? Grabe yung shot ni Kuya! Paano yun? Just yung shot eh! Ano ang problema? Hindi mo na sinama yung mukha ko. Talaga Grabe si Kuya na just yung shot. Yes, establishing boundaries. And lagi nating naano siya sa sacrificial lang. Yes. Sacrificial lang. Sacrificial The love. more that we sacrifice, that's how we get, parang rewarded lagi pag may sakripisyo. But when earlier on, pag in-establish mo na yung boundaries mo, that this day will be all about me, kahit na hanggang saan tumagal yan, kasi meron kang araw para sa'yo. Yes. Yes. Very well said. Napapagod. Very well said. Tumayo po tayo lang. Dahil dyan, ay nako, bibigyan ka ng voucher ni Gladys. Bibigyan ka ng voucher sa color my hair. Ayan, PH. Para libre siya. Talikod ka nila. Grabe yung blouse. Pang catering. Pang catering. Huwag ka magula. Ay, huwag na. Oy. Si Regine Tolentino. Huwag yan yung abi ko ha. Ay, yung abi ko, sorry, asawa. Yung asawa mo kasi. Sabi, ano na, may sasabihin Hindi, ka. pasalamatan mo yung Hortales. Cellophane. Arthritis ka. Siya pala gumawa. Sabi, akala ko pala ba pinagtatanggol mo ako? Ano to? Sa set ba ganito kayo? Oo. Ah, kaya. Kaya Kaya minsan, ganito niya yun. Ako na pinagtitripan niya. umiiyak yung director, hindi dahil sa husay namin, sa ulo.
bawat set. Sabi ko, ba't ganun lagi sa tayo may kumakanta? Yung pala kay Meme pala, nagdala siya ng sarili niyang May video. video ko sa loob ng tent ko. Totoo. Sa totoo po, ngayon parang hingi na kami ng direct sorry, naabuso namin ng kabutihan at kabaitan niya sa set. Naabuso po talaga namin. Kasi seryoso talaga. Diba? Ikaw nga, first time nagalit ka, diba? Kaya nga, eh. Diba? Di ba, 30 days? Naabuso kasi. Inuutan niya yan. Wala ka ng pasensya eh. Ang tagal ng commercial break, yun lang pala yung sagot. Diba? Sa 30 days niya ininda yun. Pero, paano mo yun minanage, direct? Yes, direct. Paano mo minanage yun? Guys, paano kaya na-manage yun? Guys, paano mo yung minanage? Magamit na ako ng mic. Hindi na kaya sigaw-sigaw, naka-microphone na siya. Grabe, ang saya nito. Masaya pero manageable naman. Just like your hair, very manageable, Gladys. You're very soft and manageable. It's so manageable. Oy, nakamoy nyo Oh, pagayon na na shot mo. Amoy pang kulay po naman yung niya. Hindi nga. Mamipig ko na. Malapit na. Okay, down to our last two